So hi all mga sismars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, samahan niyo akong mag-get ready with me. Plus, ayan, magre-review or magko-compare tayo kung ano ba ang mas worth it bilhin. Is it the Samsung A06 5G or the Samsung A07 LTE? So without further ado, let me go ahead and share you guys first the quick specification of these two Android phone. So, ayan, aalis kasi kami ngayon and may pupuntahan kami ni J-Vlog. And while I'm doing that, magpe-prep na din ako para multitasking tayo. Kasi ayoko naman matapos itong araw na to, wala na naman tayong content, mga sismars, no? So, sisimulan ko na sa ating Samsung A06 5G. So, this Samsung A06 5G was released way back on 2025 of this February. Ayan. So, body build, this is a glass front, plastic back, and a plastic frame. This is IP54, meaning dust protected and water resistant or water splashes resistant itong si ating Samsung A06 5G. Sa size, meron 6.7 inches PLS LCD display na merong 90 Hz refresh rate. Sa chipset, this is MediaTek Dimensity 6300 with 6 nanometer. Sa OS naman, this is Android version 15 up to 4 major Android upgrades. 1 UI 7 din to, mga sismars. Sa GPU, this Mali G57 MC2. And pagdating naman sa camera resolution or feature, meron tayong 50 megapixel main camera. Maximum resolution using the video recording is 1080p with 60 FPS. While the selfie camera has 8 megapixel, video recording, maximum resolution is 1080p with 30 FPS. Battery capacity, this is 5,000 mAh battery capacity na meron 25 wired charging. Security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So, yan yung ating Samsung A06 5G. So, dumako naman tayo mga sismars sa ating Samsung A07 LTE. This Android phone was released way back on August 2025. Pagdating naman sa body build, meron tayong glass front, plastic back, and also a plastic frame. This is IP54, meaning dust protected or water splashes is protected. Itong ating Android phone. Sa size naman, this is 6.7 inches na merong PLS LCD display na merong 90 Hz refresh rate. Sa chipset, this is MediaTek Helio G99 6 nanometer na merong Android version 15, 1 UI 8, and this is upgradable up to 6 major Android upgrades. Sa GPU, this is Mali G57 MC2 at pagdating naman mga sismars sa kanyang main camera, meron tayong 50 megapixel. Ang kanyang video recording, maximum resolution is 1080p with 60 FPS. Selfie camera, this is 8 megapixel. And pagdating naman mga sismars sa kanyang video recording using the selfie camera, maximum resolution is 1080p with 30 FPS. Battery capacity, this is 5,000 mAh battery capacity na meron 25 wired charging. Security sensor, meron side-mounted fingerprint scanner. So, yun lang mga sismars yung ating quick specification using this Android phone or with this two Android phone, the Samsung A07 LTE and also the Samsung A06 5G. So, ano nga ba ang mas worth it bilhin or sino nga ba ang pinaka the best i-purchase bago mag-end itong 2025? Well, let's compare first this two Android phone. So, actually, to be honest mga sismars, wala naman silang pinagkaiba, especially sa screen size, sa display, sa front facing, like 90 Hz din sila parehas, the size. Ang napansin ko lang naman na pinagkaiba nila is aside from the camera module, the color, of course, nagkaiba sila doon. The chipset, of course, nagkaiba sila doon. But, most likely, halos parehas lang naman sila mga sismars. Hindi sila nagkakalayo ng specification, lalo-lalo na sa camera. So, kung tatanungin nyo ako, Maring Ana, sulit ba bumili ng A07 ngayon? Or ano bang mas magandang bilhin? The A07
LTE or the A06 5G. Para sa akin mga sis Mars, it really depends on your budget. Kasi gaya na sinabi ko, halos pares lang naman sila ng specification, no? So, sa presyo na LTE, nasa around 4,000 na lang siya online, plus i-apply nyo pa yung voucher na meron tayo dito sa ating YouTube channel. So, less 1,200. So, most likely, nasa wait lang, medyo mahina tayo sa math. So, parang nasa below 3,000 na lang siya. While si A07 5G naman natin is nasa 5,000 plus pa yan mga smart. Siguro, pag ibabawas nyo yung 1,200, so nasa below 4,000 na lang po itong ating, tama ba? Yeah, 5,000. Yeah. So, nasa below 4,000 na lang po itong A06 5G natin. Kaya, it really depends on your budget. If bayan siya sa meron naman kayo sobrang budget, ayan, I suggest to purchase the A06 5G since this is a 5G version. If into gaming naman kayo, mga sis-Mars, and alam nyo na, naghahanap din kayo ng budget-friendly na smartphone, I'll go with the Samsung A06 5G. Kasi this is MediaTek Dimensity 6300, while si A07 naman natin na LTE is MediaTek Helio G99 with 6 nanometer. Pares lang sila halos ng advantages. So yes, again, mga susunod, pasensya na kayo if by any chance na naputol yung video natin. Kanina nasa vanity lang tayo and ngayon nag-transition tayo ngayon at wala na tayong makeup. Kasi nga mga mare, kinabukasan ko na napansin, while nag-edit ako kagabi, napansin ko na putol pala yung video and yun nga, hindi ko na-film at hindi ko na-pindot yung ating record button. Kaya siguro hindi siya nag-play. Anyways, going back dun sa topic natin kahapon, mga sis-Mars, in regards on which one is better or worth it na bilhin. Is it the Samsung A06 5G or the Samsung A07 LTE? Again, both of them is a good, maganda naman yung kanilang specification. Meron lang sort of specification or feature si A06 and also si A07. Katulad na lang ng connectivity nila, again, this is 5G and then the chipset, they are different. Pero most likely sa ibang mga specification, pares na sila like camera, the bezel, the screen, the screen, the size, the camera module medyo hindi talaga sila parehas, no? Marami talagang feature na mahalos magkaparehas sila. Pero again, if bibili kayo ng Samsung A06 5G or Samsung A07 LTE, it really depends on your end kung ano man yung gusto nyo. Kasi A07 LTE natin mga sis-Mars is nasa around 4,000 lang siya. So, pag binawasan pa natin siya ng 1,200, so most likely nasa 300 below na lang siya. Ay, 3,000 below, sorry. So, nasa 3,000 below na lang siya. While the 5G version of Samsung A06 naman po is nasa 5,000 plus. So, nasa 4,000 below na lang siya. So, maliit lang naman yung diferensya nila. I suggest to purchase the A06 5G instead. Kasi nga, again, maraming magsasabi na may mga lugar na walang 5G. Pero, meron naman din lugar na may 5G. Meron lang talagang wala. Pero soon na naman, magkakaroon din naman yan, mga sis-Mars. Same lang din naman yan, katulad din ng eSIM dati. Halos bilang lang yung tao na may gusto ng eSIM. So, for me, I go with the Samsung A06 5G. Mas pasok pa siya sa standard na or sa expectation ko with an Android phone. So, nagmamatter talaga yung, nagmamatter na lang talaga yung decision on your end if by any chance nyo na hindi naman, sakto lang yung budget nyo, okay? You can go with the Samsung A07 LTE. Okay naman siya, okay yung specification niya, the camera, it's fine. The design is also good. And the chipset is also good. Pero mas advanced talaga si A06 5G. Mas okay siya sa akin pagdating sa gaming. Mas okay din siya pagdating sa akin sa camera. And aside from that,
hindi naman talaga ganun kalayo yung presyo nila. So, para sa akin lang mga sis Mars, I'll go with the Samsung A06 5G. Again, I'm not a pro when it comes to reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience. So, that's it. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account, A_Malonzo. You can also subscribe here to my YouTube channel for more updated vlogs and also feedback and thoughts na din sa mga Androids, iPhone, on any tech gadgets na to. So, thank you so much for watching. So, thank you so much for watching.